Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay na po tayo ng reaction po mga kabida, dito ho sa insinuation po na ito daw ang desisyon po ng Korte Suprema declaring the articles of impeachment laban ho kay Vice President Sara Duterte unconstitutional o labag sa saligang batas. Na raw ito, arrange mga kabida, dahil daw yung ponente na si Senior Associate Justice Marvic Leonen mga kabida, ipinangakuhan daw mga kabida ng posisyon, okay, magiging Chief Justice daw ito kung sakali hong manalo ito hong si Vice President Sara Duterte mga kabida. At alam niyo ba kung sino daw ang nangako ho dito? Ito daw si Senate President Chis Escudero mga kabida. Nakakaloka talaga ito pong insinuations na ito mga kabida. Eto, babasahin ko lang po ito pong post ng Pilipinas Today kasi aside ho dito, meron din akong nabasa po sa mga comment sections. Yun nga yung kanila hong insinuations po kaya nga daw dineklara po ng Korte Suprema at isinulat po ni Senior Associate Justice Leonen ito pong desisyon dahil daw sa pangako daw ni Senator Chis Escudero po makabida sa kanya na gagawin po siyang Chief Justice sa Korte Suprema kung mananalo po itong si Vice President Sara Duterte. Ito pong si Leonen po meron pa pong 8 years pa na natira mga kabida bago ito magretiro po makabida sa kanya hong posisyon. Alright? Eto, babasahin ko lang po. Sa pamamagitan ng kanyang di umano'y mga news sources na pagtahi-tahi ng mamamahayag na si Antonio Montalvan II ang mga pangyayari na may kinalaman sa impeachment issue laban kay Vice President Sara Duterte at kung paano natuloy ang pagbasura ng articles of impeachment ng Korte Suprema. There will be no more impeachment trial ayon kay Montalvan sa kanyang post noong July 24 o 2 araw bago inilabas ng Korte Suprema ang kontrobersyal na desisyon na di umano'y ibinase sa technicality. A Supreme Court insider relayed this news. The reason why Escudero defied forthwith and stalled the trial is because the SC anytime now will release its decision declaring the impeachment of Sara Duterte as unconstitutional ayon pa kay Montalvan. So, na-predict na po ni Montalvan po makabida 2 araw bago ho naglabas po ng desisyon ito pong Korte Suprema declaring the articles of impeachment na inihain po ng House of Representatives sa Senado laban ho dito kay Vice President Sara Duterte na labag sa saligang batas. Meron na nga siyang mga numero po ng mga justices na halos tumugma po makabida dun po sa actual numbers of justices na bumoto po dito pabor sa pagbasura po makabida sa articles of impeachment. Okay? Eto, tuloy po tayo. Base sa inside information na kanyang nasagap, natunugan din ni Montalvan na pinangakuan din di umano ni Senate President Francis Chis Escudero si Senior Associate Justice Marvic Leonen ng pwesto ng punong ehekutibo o Chief Justice po mga kabida ng Korte Suprema kapag naupo na sa Malacanang si Sara Duterte. At 62, Leonen still has 8 years to go before retirement. He turned 70 in 2032. Sabi pa ni Montalvan. Ito po ay base na rin sa kanyang prediksyon na 12 maestrado o 12 maestrado na itinalaga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pwesto ang boboto upang ideklarang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay VP Sara. All this, of course, stand on a big
if the info from the SC insider informer will come to pass and proven to be true. Anya. So yun po mga kabida, no? Yun yung insinuation po ni Mr. Montalban dun po sa kanyang post mga kabida na ginawan po ng article po ng ang Pilipinas Today, mga kabida. Now, ito po yung aking personal take po dito mga kabida, Unang-una, gaano ba ka-powerful ito pong si Senator Chis Escudero mga kabida na pwede ho siyang mangako dito ho kay Senior Associate Justice Marvic Leonen ng pwesto, okay? Magiging Chief Justice kapag maupo po ito hong si Vice President Sara Duterte sa 2028. Okay? Yun yung tanong Gaano po ka-powerful ito pong si Senator Chis Escudero na pwede hong diktahan po niya ito hong si Vice President Sara Duterte na kung sakali hong manalo po ito okay? In the event po mga kabida na manalo po itong si Vice President Sara Duterte at susunod na Pangulo po sa 2028. Okay? Pangalawa po, sinabi na po mga kabida ni Senator Chis Escudero na hindi po niya gusto si Vice President Sara Duterte. Yun yung lumabas po na balita po mga kabida sa mga mainstream media po. In fact, meron po ako ipapakita po sa inyo. Ayan. Mula po yan sa balita po mga kabida. Subsidiary po ng The Manila Bulletin. Basahin po ninyo. Ayaw po ni Chis Escudero, ito pong si Vice President Sara Duterte. So since ayaw po niya, ito pong si Vice President Sara Duterte, ang kasunod po dyan mga kabida, hindi po sila magkaibigan. Alright? Hindi po sila magkaibigan ni VP Sara. So paano ho magkaroon po siya ng relasyon, okay, working relationship with the Vice President at ultimately magiging President mga kabida. Okay? Ito hong si Senator Chis Escudero, ito hong pagpapakita po niya sa pabor dito ho sa pagbasura po mga kabida, ng impeachment complaint, itong articles of impeachment, ay hindi po ibig sabihin na pumabor na po siya kay Vice President Sara Duterte, Ang pagkakaintindi ko lang po sa sinabi po ni Senator Chis Escudero, ang pinagbatayan lang po niya mga kabida, ito pong rule of law, Kasi nagdesisyon po ang Korte Suprema, whether he likes it or not, and since the SC ang nagsalita po, pilit po niyang susundin po ito, mga kabida. Hindi po ibig sabihin na kinonsinti po niya itong allegation po against the Vice President. Kasi gaya ng sinabi ko po, hindi po ito sila close. At inamin po ni Senator Chis Escudero, mga kabida, hindi po niya gusto si VP Sara. Nagkataon lang po mga kabida na yung naging desisyon po ng Korte Suprema sa tingin po niya labag talaga sa salikang batas ito hong articles of impeachment na inihain po ng House of Representatives. Alright? Ako malabo po yung sinabi po na inoferan daw ni Senator Chis Escudero ito pong si Chief Justice Leonen na maging Chief Justice po sa 2028. Nakakatawa po yan mga kabida Kung meron man pong itatalaga si VP Sara kung sakali hong mananalo po ito bilang presidente po ng Pilipinas, most likely hindi po si Leonen, mga kabida. Okay? And most likely, baka dun po pipili sa mga appointees po ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sabihin na lang po natin, halos tama yung sinabi po niya, na meron pong 12 justices, almost, kasi 13 yun sila lahat Hindi po niya na-anticipate na ito pong appointee po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na si Justice Villanueva, mga kabida, boboto po dito sa pagbasura po mga kabida sa articles of impeachment. Okay? Most likely tama yun.
siguro may nasagap na po siyang advance info po mga kabida na ito na po yung magiging desisyon po. Ano? Pero hindi ibig sabihin dahil ho sa ipinangako po mga kabida ni Senator Chis Escudero na posisyon kay Senior Associate Justice Marvic Leonen. Napaka-garapal naman po yun, mga kabida, kung ganun. At I think, hindi po siguro ganun si Justice Leonen po mga kabida, na ibebenta po niya yung kanyang prinsipyo because of that position, mga kabida. Wala naman pong mga previous decisions ito pong si Justice Leonen po mga kabida na controversial po. Okay? Na questionable po mga kabida. Ito lang po ngayon. Kasi hindi po matanggap ng mga anti-Sara mga kabida advocates, anti-Sara advocates. Ito hong naging desisyon po ng Korte Suprema. Ayun. Kaya so marami po silang mga argumento po dito na iniba daw ng Korte Suprema yung kanilang interpretasyon, yung definition daw nila doon po sa one-year bar rule, mga kabida. Korte Suprema po yun Whether we like it or not, hindi po natin nagustuhan, dapat respetuhin po natin. Kasi sila lang po yung meron pong otoridad po mga kabida na mag-interpret po ng saligang batas. Hindi pa rin naiintindihan yon. Kayo na lang po mag-Korte Suprema pag ganun, mga kabida. Wala man po tayong magawa po mga kabida kung yun yung naging desisyon po ng mga maestrado. Plus, ito pa, matindi, unanimous. Ito pa pong si Senator Tito Soto po, question po niya, bakit sinabi daw na unanimous daw, 15 justices daw sila lahat at 13 lang daw yung bumoto, hindi po siya nakinig sa paliwanag po mga kabida, ni Senator Marcoleta. Kaya nga sinabi pong unanimous kasi yung dalawang mga justices po ay hindi po sumali doon ho sa botohan. Okay? Wala hong dissenting opinion mga kabida. Okay? So since wala hong dissenting opinion, lahat po sila ay concurrence po mga kabida, or concurring po mga kabida. Ibig sabihin, unanimous yun. Yun ang hindi po naintindihan ni Tito Soto. Kaya nga, itong si Tito Soto, kung akalain mo, abogado, mga kabida. Parang nagmamarunong po, ito hong si Senator Tito Soto, So, balikan po natin ito hong sinabi po ni Montalban, na meron pong arrangement, meron pong pag-uusap, meron pong offer, Okay? Again, ako personal take ko po dito, hindi po ako naniniwala po doon, Kasi kung yun yung pinag-usapan po mga kabida, ni Senator Chis Escudero at ito pong si Justice Leonen, sana yung ibang mga justices po ay hindi po nag-concur po dito sa desisyon po ni Leonen. Diba? Bakit yung 12 mga maestrado po, bakit magkapareho po sila ng mindset at interpretation po sa articles of impeachment? Huwag pong sabihin na kinumbinsi po ni Justice Leonen yung iba pang mga maestrado po dyan, Mas lalong hindi po ako maniniwala po dyan, mga kabida. Kasi yung mga maestrado po dyan, mga matatalino po yan, May mga sariling prinsipyo po yan, mga kabida. Hindi po pwedeng kumbinsihin yan, ng isang maestrado para lang po suportahan yung kanyang desisyon. May sariling research yan, mga kabida, yung mga maestrado na yan. Kaya nga, para sa akin po, parang guni-guni lang po siguro yan ni Montalban, Alright? O kaya, kung meron man pong nag-feed sa kanya ng information, baka guni-guni lang po yun. Tama po siguro yung information na 12. Okay, almost perfect na po yung info na yun, Pero yung sabihin po na meron pong arrangement, may offer po, at si Senator Chis Escudero pa po yung nag-offer, kay Justice Leonen, para lang po ibasura yung articles of impeachment, mga kabida. Imposible po yun. Kasi unang-una po wala hong interest dito ho si
Senator Cheese, mga kabida, kay Vice President Sara Duterte. Alam naman po natin, close po itong si Senator Cheese po kay First Lady Lisa Marcos, mga kabida. Diba? And I'm sure po, gusto rin ni First Lady Lisa Marcos na ma-impeach din itong si VP Sara. Kasi alam naman po natin na hindi po sila magkasundo, mga kabida. Meron po silang alitan po, ito hong si VP Sara at saka si First Lady Lisa Marcos. O see? Oh. Kaya nga, I don't know, para sa akin, imposible yung arrangement. Okay? Imposible yung arrangement. Para sa akin po talagang batid talaga ng mga maestrado na meron talagang paglabag. At hindi lang po unconstitutional po, mga kabida, yung kanila hong nakita po dito, void ab initio. Meron pa pong paglabag ho sa due process po, mga kabida. Hindi po binigyan po ng pagkakataon daw ito kung si Vice President Sara Duterte na masagot ito kung mga aligasyon po ng Kamara de Representante, Okay, sabihin po ng mga congressmen. Okay, binigyan na po namin siya ng pagkakataon, Inimbita po namin si VP Sara during the hearing po ng Good Government and Public Accountability. Hindi po sumipot. Sumipot man po siya, pero hindi naman po tinanong po ng mga mababatas, Nung time po na sumipot po si VP Sara po, mga kabida. Bakit po hindi po siya tinanong dun po sa mga aligasyon po? Bakit inayaan na lang po si VP Sara na umalis? Kasi hindi po nila kayang i-confront si VP Sara. Yun yung malinaw po doon, mga kabida. Diba? So yun yung rason kung bakit sinabi ng Korte Suprema, bakit hindi po ninyo binigyan ng pagkakataon. Binigyan nga, pero hindi po tinanong. Andun na po sa committee hearing, mga kabida, ang Vice Presidente, pero hindi po tinanong. Bakit? Natakot po sila magtanong kay VP Sara, mga kabida? So para sa akin, malabo po yung sinabi ni Montalban na nagkaroon po ng offer, nagkaroon po ng arrangement. Guni-guni lang po yun. Right? Guni-guni lang po yun, mga kabida. So, hayaan na po natin yung desisyon po ng SC. Kasi ganun na po yun. At sa aking palagay, hindi na po yun mababago po, mga kabida. Dahil dun po sa katagang immediately executory. Emphasis po yun ng Korte Suprema na ang impeachment complaint o articles of impeachment ng House of Representatives, okay, wala na pong pag-asa pong sabihin po ng Korte Suprema na constitutional yon, hindi yun lumabag sa batas. Kahit na po naghain po ng motion for reconsideration ito pong House of Representatives po, mga kabida. Actually, compliance po yun Ministerial na kasi yun kasi unang-una po, kahit na po anong desisyon po, mga kabida, kahit sa mababang korte, meron talagang karapatan yung agree po, mga kabida, na maghain po ng kanyahong motion for reconsideration. Ganun po yan. Okay? Pero hindi ibig sabihin po, mga kabida, kung maghain ka po ng motion for reconsideration, babaliktad na po yung decision po o yung naunang decision po ng korte. Alright? So para po sa inyo, ano po ang inyong tingin at pananaw po dito? Naniniwala ho ba kayo na nagkaroon po ng negotiation po between Senator Cheese Escudero and Senior Associate Justice Leonel? At pinangakuhan po, mga kabida, itong si Leonel na pag ibasura mo ang articles of impeachment declaring as unconstitutional at void ab initio at paglabag doon ho sa provision po ng due process, ay ibibigay ko sa inyo yung seat po sa pagiging Chief Justice po ng Korte Suprema sakali hong si VP Sara mananalo po, mga kabida, bilang presidente po ng Pilipinas at 2028. Alright? Please comment down sa mga hindi pa po subscribers sa channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.